Binata, pinakasalan ng biyudang babae kahit may 5 na itong anak. Pero halos manigas siya nang malaman ang madilim na sikreto ng pamilya nito. Sa Veritas Village, isang tahimik at maaliwalas na komunidad sa labas ng lungsod, nakatira ang isang biyuda na si Sheila. Sa edad na 27, siya ay nananatiling isang magandang babae. May mahabang itim na buhok at malalim na mga mata na tila ba laging may iniisip. Ang kanyang malumanay na pag-uugali at mahinhin na kilos ay nagdudulot ng respeto at paghanga mula sa kanyang mga kapitbahay. Nakatira siya sa isang malaking bahay na minana mula sa kanyang yumaong asawa, kasama ang kanyang 5 anak na sina Jade, Ryan, Jobert, Kyle at Darren. Sa araw-araw, abala si Sheila sa pag-aasikaso ng kanyang mga anak. Si Jade na bunso ay 4 na taong gulang, masiyahin at palakaibigan, habang si Ryan ay nasa 7 taong gulang, ay mapagmasid at maalaga sa kanyang mga kapatid. Sina Jobert, Kyle at Darren na nasa kanilang mga kabataan ay mapagmahal sa kanilang ina at palaging tumutulong sa bahay. Bagaman mahirap ang kanilang sitwasyon, ang pamilya ni Sheila ay nananatiling buo at masaya, nakatuon sa pag-ibig at suporta para sa isa't isa. Sa parehong village, nakatira rin si Kenneth, nasa 21 taong gulang na, malapit na magtapos sa kursong architecture. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid, dahilan kung bakit malapit ang kanyang loob sa mga bata. Maliban sa kanyang kagwapuhan at pagiging masipag, kilala rin si Kenneth sa pagiging mapagkumbaba at maalalahanin. Sa kanilang pamilya, siya ay palaging handang tumulong at mag-alaga, lalo na sa kanyang mga pamangkin. Bagaman pareho silang nasa Veritas Village, halos hindi nagkaroon ng matagal na interaksyon sina Kenneth at Sheila. Nagkakasalubong lamang sila sa mga daan ng village, na karaniwang nagbabatian ng ngiti. Subalit, ang tahimik na pamumuhay nila ay nagbago ng isang araw, habang naglalakad si Kenneth papunta sa kanilang bahay galing sa paaralan. Napansin niya naglalaro sa may park sina Jade at Ryan. Agad niyang napansin ang saya sa mukha ng 2 bata. Ngunit may halong takot din dahil tila hindi nila kaya makatawid sa isang maliit na bangin patungo sa isang playground. Ang bangin na ito, bagaman hindi kalaliman, ay may matatarik na gilid na maaaring magdulot ng takot sa sinumang bata. "Kuya, tulungan mo po kami!" Sigaw ni Ryan habang hawak ang kamay ng nakababatang kapatid na si Jade. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba ngunit may pag-asa sa mata. Agad na lumapit si Kenneth, na tila ba isang anghel na nagpakita sa tamang oras. "Anong problema? Gusto niyo bang tumawid?" Tanong niya na may malumanay na tono, isang anyaya na nagdulot ng kaginhawaan sa 2 bata. "Opo kuya, nakakatakot po, baka mahulog kami." Sagot ni Ryan habang hawak pa rin ng mahigpit ang kamay ng kanyang kapatid. Si Jade naman ay tahimik na nakatingin kay Kenneth, tila ba nagtitiwala agad sa binata. Ngumiti si Kenneth. "Walang problema, tutulungan ko kayo." Dahan-dahan niyang inalalayan sina Jade at Ryan patawid sa maliit na bangin. Ang kanyang mga kamay ay matatag ngunit malumanay, nagbibigay ng tiwala sa 2 bata. Nang marating nila ang kabilang dako, kitang-kita sa mga mukha ng bata ang saya at ginhawa, na para bang nakatakas sila sa isang malaking panganib. "Salamat po kuya!" Masiglang sabi ni Jade habang yakap ang kanyang kuya Ryan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa, na para bang si Kenneth ay isang bayani sa kanyang mga mata. "Walang anuman, palagi kayong mag-iingat ha?" Paalala ni Kenneth. Simula noon, nagsimula na maging pamilyar si Kenneth sa mga bata. Madalas na niya silang nakikita sa park at madalas din silang nagkakausap tuwing may pagkakataon. Ang kanyang pag-alaga at pagiging mapagmalasakit ay naging dahilan para magtiwala ang mga bata sa kanya. Dahil sa kanyang hilig sa mga bata, natutuwa si Kenneth na nakilala sina Jade at Ryan. Sa tuwing sila'y nagkikita, palagi niyang tinutulungan ang mga ito sa kanilang paglalaro. Isang beses, nagtulong sila sa pagbuo ng isang sandcastle sa gilid ng playground. Sa ibang pagkakataon, nagturo siya kay Ryan kung paano magbisikleta ng maayos. At sa tuwing malapit ang umuwi ang mga bata, hindi niya nakakalimutang ihatid sila hanggang sa kanilang bakuran. Siguradong ligtas silang makakauwi. Ang mga simpleng tagpong ito ay nagbubuklod ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ni Kenneth at ng mga bata. Hindi niya alam, ang bawat araw na lumilipas ay tila nagdadala ng mga pangyayari
na unti-unting maglalapit sa kanila ni Sheila. Ang bawat ngiti at pagtulong ni Kenneth sa mga anak ni Sheila ay nagiging pinto sa kanilang pagkakakilala. Sa ganito mga tagpo, nagsisimula ang kwento ng kanilang buhay. Mga pangyayari na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga puso at damdamin. Simula ng unang pagtatagpo ni na Jade, Ryan at Kenneth, naging malapit ang dalawang bata sa binata. Sa tuwing may pagkakataon, hinahanap-hanap na ni na Jade at Ryan ang presensya ni Kenneth. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, makikita si Kenneth sa park, nakaupo sa isang bench habang nag-aaral ng kanyang mga plano at sketches. Agad na tatakbo si na Jade at Ryan patungo sa kanya, dala ang kanilang mga laruan at malalaking ngiti. "Kuya Kenneth, pwede po ba tayong maglaro?" Masiglang tanong ni Ryan habang hawak ang isang lumang bola. "Oo naman Ryan, anong laro ang gusto niyong laruin ngayon?" Tugon ni Kenneth, tinatabi ang kanyang mga papel at lapis. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing nakikita ang kasiyahan sa mga mukha ng bata. Madalas silang maglaro ng simpleng mga laro tulad ng tagu-taguan, tumbang preso, o kaya'y pagbuo ng iba't ibang bagay gamit ang mga kahoy at bato sa paligid. Minsan, tinutulungan ni Kenneth si Ryan sa kanyang mga assignment, lalo na sa mga math problems na nahihirapan ang bata. Si Jade naman, na malapit na sa kanya, ay madalas na kumakandong kay Kenneth habang nagpapabasa ng mga kwento mula sa kanyang mga paboritong libro. "Kuya Kenneth, bakit po ang galing-galing niyo mag-drawing?" Tanong ni Jade, isang araw habang sila'y nagpipinta ng mga imahe sa buhangin. "Marami akong practice, Jade. At dahil na rin sa hilig ko talaga ang pag-drawing." Sagot ni Kenneth habang hinuhubog ang isang maliit na kastilyo sa buhangin. "Pero alam mo, masaya ako kasi natututo rin ako sa inyo. Kayo ang nagtuturo sa akin kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay." Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit ang loob ni Kenneth sa mga bata. Ang kanilang mga tawa at kwento ay tila ba nagiging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Tuwing Sabado, nagsasama-sama sila sa park para mag-picnic. Si Kenneth ang dadala ng mga pagkain at inumin, habang si Jade at Ryan naman ang nagdadala ng kanilang mga paboritong laruan. Ang simpleng mga tagpong ito ay puno ng kasiyahan at pagtawa na para bang nagiging bahagi na si Kenneth ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang naglalaro sila ng habulan, biglang nadapa si Ryan at nagkasugat sa tuhod. Agad na nilapitan ni Kenneth ang bata at maingat na sinuri ang sugat. "Huwag kang mag-alala Ryan, kaya natin to." Sabi niya habang kinukuha ang kanyang panyo at pinupunasan ang sugat ng bata. "Salamat Kuya Kenneth," sabi ni Ryan habang pinipigil ang luha ng kanyang mga mata. "Buti na lang po andito kayo." "Nandito ako palagi para sa inyo," tugon ni Kenneth habang binabalutan ng malinis na panyo ang sugat ni Ryan. Ang mga mata ni Kenneth ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga na para bang tinatrato niyang tunay na kapatid sina Jade at Ryan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pagkakaibigan nila. Ang bawat simpleng tagpo ay nagiging espesyal sa puso ni Kenneth at tila ba nagiging mas makulay ang kanyang mundo dahil sa presensya ng mga bata. Ang kanilang mga tawa, iyak at mga kwento ay nagiging inspirasyon para kay Kenneth na mas pagbutihin pa ang kanyang pag-aaral at maging mabuting tao. Sa kabila ng kanilang masayang samahan, hindi pa rin nakikilala ni Kenneth si Sheila. Subalit, ang bawat ngiti at pagtulong niya sa mga anak ni Sheila ay nagiging pinto sa kanilang pagkakakilala. Ang kanilang mga buhay ay tila ba magkadikit na sinulid sa isang komplikadong hobby ng tadhana. Sa pagdaan ng mga buwan, naging mas malapit ang loob ni Kenneth sa mga bata. Si Jade at Ryan ay palaging naghahanap kay Kenneth tuwing hapon upang maglaro sa park. Kasama nila sa mga masasayang tagpo si Kenneth, na tila ba nagiging bahagi na rin ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga tawa at kwento ay nagdudulot ng saya at sigla sa buhay ni Kenneth. Hindi nagtagal, naramdaman ni Kenneth na higit pa sa pagiging kaibigan ang kanyang papel sa buhay ng mga bata. Siya ay nagiging isang kuya na kanilang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sa mga pagkakataong ito, unti-unti na rin nakilala ni Kenneth ang mga nakatatandang kapatid ni na Jade at Ryan. Sina Jobert, Kyle at Darren ay nasa kanilang mga kabataan at mas may pagkareserba kumpara sa mga bunso nilang kapatid. Bagaman mababait at magalang, hindi sila mabilis magtiwala tulad ni na Jade at Ryan. Pero dahil sa kabutihan at pagkasinsero ni Kenneth,
Hindi rin nagtagal ay naging komportable na rin sa kanya si Kyle. Isang hapon, habang naglalaro sina Jade at Ryan sa harap ng bahay, lumapit si Kyle kay Kenneth. Kuya Kenneth, pwede mo ba akong tulungan sa math homework ko? Medyo nahihirapan po kasi ako. Sabi ni Kyle na may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ngumiti si Kenneth at tinanguan si Kyle. Oo naman Kyle, tara, tingnan natin kung ano yan. Sagot niya habang sinisimulan na nilang pag-aralan ang mga equations na nahihirapan si Kyle. Sa bawat tanong at sagot, nararamdaman ni Kenneth na unti-unti nang nagiging komportable si Kyle sa kanya. Habang nag-aaral sila, naramdaman ni Kenneth ang pagluwag ng loob ni Kyle at naging mas palagay na rin ang binata sa kanyang presensya. Natutunan ni Kyle na hindi lamang mabuting kaibigan si Kenneth kundi isang taong handang umalalay sa kanya. Habang tumatagal, nagkaroon na rin ng interaksyon si Kenneth at Sheila. Noong una, kaswal lamang ang pakikitungo ni Sheila kay Kenneth. Salamat sa pagtulong mo sa mga bata, Kenneth. Madalas na sinasabi ni Sheila tuwing ihahatid ni Kenneth sina Jade at Ryan sa kanilang bahay. Sa mga unang pagkakataong iyon, naroon ang distansya at formalidad sa kanilang usapan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring gumaan ang pakiramdam ni Sheila kay Kenneth. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa may pintuan ng bahay, matapos ihatid ni Kenneth ang mga bata, napansin ni Kenneth ang pagbabago sa tono ni Sheila. Kenneth, gusto mo bang sumama sa amin sa dinner bukas? Simple lang, pero gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng tulong mo. Anyaya ni Sheila na may halong ngiti. Ang kanyang ngiti ay puno ng sinseridad at pasasalamat, na tila ba nagbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon. Nagulat si Kenneth sa imbitasyon, ngunit agad itong tinanggap. Salamat Sheila, gusto ko yan. Sagot niya. Nararamdaman ang init ng pagtanggap ng pamilya ni Sheila sa kanya. Ang dinner na iyon ay naging simula ng mas malalim na pagkakaibigan nila. Sa hapagkainan, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay at pangarap. Nagbahagi ng mga tawa at alaala. Ang bawat kwento at tawanan ay nagiging sandigan ng kanilang pagkakaibigan, na unti-unting nagiging mas malapit at mas komportable. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging komportable at malapit si Sheila at Kenneth sa isa't isa. Naging natural na ang kanilang mga usapan, mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mas seryosong mga paksa. Isang araw, habang naglalakad sila sa paligid ng village, nagbahagi si Kenneth ng kanyang mga pangarap bilang isang architect. Alam mo, Sheila, pangarap ko makapagpatayo ng mga bahay na hindi lang maganda, kundi makakatulong din sa kalikasan. Ani ni Kenneth habang tinuturo ang ilang bahagi ng village na kanyang nais gawing proyekto balang araw. Napakaganda ng pangarap mo, Kenneth. Alam ko magtatagumpay ka dahil sa sipag at talino mo. Sagot ni Sheila na puno ng paghanga at suporta. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy sa ilalim ng mga bituin, kung saan nagbabahagi rin si Sheila ng kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Gusto ko lang silang lumaking masaya at ligtas. Sana'y magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ani ni Sheila habang tinitingnan ang mga bata na masayang naglalaro sa malayo. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong nagiging malapit ang kanilang puso sa isa't isa. Sa mga pagkakataong nagkakape sila sa balkonahe ng bahay ni Sheila, nagiging mas malalim ang kanilang mga usapan. Isang gabi, napansin ni Kenneth ang lungkot sa mga mata ni Sheila. Alam mo, Kenneth, minsan, iniisip ko kung ano kaya ang buhay namin kung hindi naganap ang mga nangyari. Sabi ni Sheila habang nakatingin sa malayo. Tayong lahat ay may pinagdaanan, Sheila. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. Nagsusumikap at nagmamahal. Tugon ni Kenneth habang hinawakan ng kamay ni Sheila bilang tanda ng kanyang suporta. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagdulot ng init sa puso ni Sheila, na tila ba nagiging mas magaan ang lahat ng kanyang dinadala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging bahagi ng buhay ng pamilya ni Sheila si Kenneth. Ang kanilang mga tawa, kwento, at mga pagsubok ay nagiging inspirasyon para kay Kenneth na mas pagbutihin pa ang kanyang sarili. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong naging malalim ang ugnayan ni Sheila at Kenneth. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas bukas at masinsinan, at sa bawat gabi na magkasama sila sa balkonahe, mas nauunawaan nila ang bawat isa. Sa ilalim ng mga bituin, nagbabahagi sila ng kanilang mga pangarap at takot, ng kanilang mga alaala at hinaharap. Isang gabi,
Habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe, nagsimula si Sheila ng isang kwento mula sa kanyang kabataan. Alam mo, Kenneth, noong bata pa ako, pangarap ko maging isang doktor. Gusto kong makatulong sa mga tao, lalo na sa mga bata. Anin ni Sheila habang nakatingin sa malayo na tila ba binabalikan ang mga alaala ng kanyang kabataan. At bakit hindi mo itinuloy? Tanong ni Kenneth, ang kanyang mga mata ay puno ng interes at pag-aalala. Nagkaroon ng problema ang aking mga magulang noon. Hindi na nila kayang pag-aralin ako. Kaya tumigil ako sa pag-aaral. Nagsakripisyo ako at hindi ko pinagsisihan iyon. Ngunit minsan, iniisip ko rin kung ano kaya ang buhay ko kung natupad ko ang mga pangarap kong iyon. Sagot ni Sheila na may halong lungkot sa kanyang boses. Hinawakan ni Kenneth ang kamay ni Sheila at marahan itong pinisil. Ang mahalaga, Sheila, ay ginawa mo ang sa tingin mo ay tama para sa iyong pamilya. At ngayon, may pagkakataon ka mabuhay ulit ng may bagong pangarap. Hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Kenneth, puno ng pag-asa at pagmamahal ang kanyang tinig. Habang patuloy ang kanilang mga malalim na pag-uusap, unti-unting nararamdaman ni Sheila na may namumuong kakaiba sa pagitan nila ni Kenneth. Isang gabi, hindi na napigilan ni Kenneth ang kanyang damdamin. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, naglakas loob siyang umamin. Sheila, alam kong mahirap at komplikado ang sitwasyon natin. Pero hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita. Sabi ni Kenneth, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Sheila, puno ng katapatan at pagmamahal. Hindi ko inaasahang mararamdaman ko ito. Pero hindi ko na rin kayang labanan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Napatigil si Sheila, hindi agad makapagsalita. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso na tila ba umaapaw sa kanyang dibdib. Kenneth, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabi ni Sheila, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang maglaho sa luha. Pero nararamdaman ko rin iyon. Mahal kita, Kenneth. Nang marinig ito ni Kenneth, hindi mapigilan ang kanyang saya. Hinawakan niya ang mukha ni Sheila at marahan itong hinalikan. Ang kanilang unang halik ay puno ng pag-asa at pagmamahal, na tila ba binibigyan ng bagong pag-asa ang kanilang mga puso. Matapos ang kanilang maikling ligawan, naging opisyal na ang kanilang romantikong relasyon. Ang kanilang mga araw ay puno ng saya at pagmamahalan. Si Kenneth ay palaging nandyan para kay Sheila at sa kanyang mga anak. Tuwing umaga, makikita silang magkasama, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Habang si Kenneth ay tumutulong sa mga gawaing bahay at si Sheila naman ay nag-aasikaso ng mga bata. Sa bawat hapunan, ang kanilang mga mata ay laging nagtatagpo, puno ng pagmamahal at pasasalamat sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang nakabase sa pisikal na atraksyon, kundi malalim na pag-unawa at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang mga simpleng yakap at halik ay nagiging simbolo ng kanilang matibay na pagmamahalan. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa dalampasigan, tinanong ni Kenneth si Sheila. Sheila, naiisip mo ba kung gaano tayo kasaya ngayon? Parang kahapon lang, magkaibigan lang tayo. Ngayon, ikaw na ang buhay ko. Ngumiti si Sheila at niyakap si Kenneth. Oo, Kenneth. Napakasaya ko dahil sa'yo. Salamat sa pagmamahal at pag-intindi mo sa akin at sa mga anak ko. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan at pagmamahal. Ang kanilang mga araw ay puno ng pagmamahalan na tila ba bawat sandali ay mahalaga. Sa bawat paghawak ng kanilang mga kamay, sa bawat halik at yakap, nararamdaman nila ang init ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga puso ay nagiging isa, puno ng pag-asa at pagmamahal sa hinaharap. Ngunit sa likod ng kanilang kasiyahan, naroon pa rin ang madilim na sikreto ng pamilya ni Sheila. Isang lihim na nag-aabang ng tamang oras upang mabunyag. Ngunit sa ngayon, masaya sila sa kanilang pagmamahalan na para bang walang makakapigil sa kanila. Ang kanilang mga buhay ay magkadikit na sinulid sa isang komplikadong habi ng tadhana na nagbubukas ng mas malalim na kwento ng pagmamahal, pagtitiwala at mga lihim na darating pa. Sa bawat araw na magkasama sila, mas nagiging masidhi ang kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, napansin ni Kenneth ang malungkot na ekspresyon ni Sheila. May problema ba, mahal? Tanong niya,
habang hinahawakan ang kamay ni Sheila. Kenneth, natatakot lang ako. Napakasinisira kong kinabukasan mo. May mga anak na ako, Kenneth. At ikaw, binata ka pa. Marami ka pang magagawa sa buhay mo, Kenneth. Sagot ni Sheila habang umiiyak. Pero alam ko rin na mahal kita. Mahal na mahal. Yumakap si Kenneth kay Sheila at hinagod ang kanyang likod. Sheila, hindi mo kailangan mag-alala. Mahal na mahal kita at handa akong ipaglaban ang pagmamahalan natin. Sabi ni Kenneth, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Sa kabila ng kanilang mga takot at alinlangan, pinili nila magpatuloy sa kanilang pagmamahalan. Ang bawat araw ay nagiging patunay ng kanilang tapang at dedikasyon sa isa't isa. Sa bawat ngiti at halik, nararamdaman nila ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga puso ay nagiging isa, puno ng pag-asa at pagmamahal sa hinaharap. Sa bawat pagtagpo ng kanilang mga mata, sa bawat simpleng haplos ng kanilang mga kamay, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang kanilang pagmamahalan ay tila ba isang ilaw na nagliliwanag sa gitna ng dilim, nagbibigay ng init at pag-asa sa kanilang mga puso. At sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, mas nagiging matibay ang kanilang pagmamahalan, na walang makakapigil kahit ano pa man ang kanilang kaharapin sa hinaharap. Sa paglalim ng pagmamahal ni Kenneth kay Sheila, ginawa niya ang lahat upang maging karapat-dapat dito. Hindi nagtagal, nakapagtapos siya ng kanyang kurso sa architecture at agad siyang nagsumikap na makahanap ng trabaho. Sa tulong ng kanyang mga guro at kaibigan, nakapasok siya sa isang kilalang architectural firm sa lungsod. Dito nagsimula ang kanyang buhay bilang isang profesional. Hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan. Mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho hanggang sa mga gabing halos hindi na siya natutulog dahil sa mga proyektong kailangan tapusin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang pangalan lamang ang nasa kanyang isipan, Sheila. Habang nagsusumikap si Kenneth sa kanyang trabaho, may isang layunin siyang tinitingnan, ang magkaroon ng sapat na pera at katatagan upang ayaan si Sheila na magpakasal sa kanya. Araw-araw, ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon at sipag sa trabaho. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga boss ang kanyang galing at kasipagan, at siya ay napromote bilang isang senior architect. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Pinag-ipunan niya ang lahat ng kanyang kinikita, iniisip ang kanilang hinaharap ni Sheila. Bumili siya ng maliit na bahay na malapit sa kanilang lugar. Iniisip na ito ang magiging tahanan nila kapag sila'y mag-asawa na. Ang bawat detalye ng bahay na ito ay maingat niyang pinlano, mula sa maliliit na dekorasyon hanggang sa malawak na hardin kung saan maaari silang magpalipas ng mga oras kasama ang mga bata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, naroon pa rin ang kaba at takot sa kanyang puso. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad ni Sheila sa dalampasigan, naglakas loob siyang magsalita. Sheila, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Panimula ni Kenneth, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ano yun, Kenneth? Tanong ni Sheila habang tinitingnan siya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Sheila, matagal ko nang iniisip ito. Mahal na mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong maging bahagi ng iyong pamilya at alagaan kayo ng mga anak mo. Sheila, nais kitang ayain na magpakasal. Sabi ni Kenneth habang nilalabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilahad kay Sheila ang isang simple ngunit napakagandang singsing. Nang makita ni Sheila ang singsing, napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha at ang kanyang dibdib ay tila ba sumikip sa bigat ng kanyang nararamdaman. Kenneth, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bulong niya, habang ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sheila, alam kong mahirap at komplikado ang sitwasyon natin, pero handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Mahal na mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Sabi ni Kenneth, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, naroon pa rin ang bigat sa puso ni Sheila. Kenneth, hindi kita kayang pakasalan. Sabi niya habang patuloy na humahagulgol. Hindi ko kaya magpakasal sa iyo.
nang hindi mo nalalaman ang lihim ng aming pamilya. Nagulat si Kenneth sa sinabi ni Sheila. Anong ibig mo sabihin, Sheila? Anong lihim? Tanong niya. Ang kanyang puso ay tila ba nasasaktan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sheila. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ngayon, Kenneth. Pero kailangan mong malaman na hindi ito madali. Mahal na mahal kita. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman bago tayo magpakasal. Sabi ni Sheila, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Habang yakap-yakap niya si Sheila, naramdaman ni Kenneth ang bigat ng kanilang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang lihim na iyon, ngunit alam niyang handa siyang harapin ang lahat para sa pagmamahal niya kay Sheila. Sheila, ano man ang lihim na iyon, handa akong harapin ito kasama ka. Mahal na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa atin. Sabi ni Kenneth habang hinahaplos ang buhok ni Sheila. Sa gabing iyon, habang magkasamang humahagulgol sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Kenneth ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit, ngunit naroon din ang pag-asa at pagmamahal na magbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Bagaman hindi pa nila alam kung ano ang hinaharap, ang kanilang pagmamahalan ay nagiging mas matibay sa bawat araw na lumilipas. Ang lihim na iyon ay nag-aabang ng tamang oras upang mabunyag. Ngunit sa ngayon, masaya sila sa kanilang pagmamahalan na para bang walang makakapigil sa kanila. Ang kanilang mga buhay ay magkadikit na sinulid sa isang komplikadong habi ng tadhana na nagbubukas ng mas malalim na kwento ng pagmamahal, pagtitiwala at mga lihim na darating pa. Dahil sa labis na pagmamahal ni Kenneth kay Sheila, naramdaman ni Sheila ang nag-uumapaw na tiwala nito sa kabila ng kanilang lihim. Alam niyang hindi siya iiwan ni Kenneth kahit na alam nito may itinatago siya. Ang tiwalang iyon ang nagbigay ng lakas kay Sheila upang unti-unting ibunyag ang lihim ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe, naglakas loob si Sheila na magsimula ng kanyang kwento. Kenneth, may mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa akin at sa aking pamilya. Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi mo kailangan magmadali, Sheila. Narito lang ako para makinig. Sagot ni Kenneth. Hinawakan ng kamay ni Sheila at hinagot ito na may pagmamahal at pag-aalaga. Si Sheila ay huminga ng malalim bago nagpatuloy. Galing ako sa isang mayamang pamilya. Ako ang nag-iisang anak ng mag-asawang Villanueva. May-ari sila ng isang malaking kumpanya sa mundo ng negosyo. Noon, masagana ang aming buhay. Ngunit dumating ang panahon na nalugi ang kumpanya ng aking mga magulang. Sa kagustuhan nilang maisalba ang aming negosyo at buhay, pinagkasundo ako ng aking mga magulang sa business partner nilang si Andres. Mas matanda na siya sa akin ng ilang taon. Biyudo na rin siya. Nagulat si Kenneth sa narinig, ngunit pinili niyang manatiling tahimik at hayaan si Sheila na magpatuloy. Hindi ko man gusto, ngunit wala akong ibang kayang gawin sapagkat nakasalalay sa aking pagpapakasal ang buong buhay ng aking mga magulang. Si Andres ay isang mapang-abusong lalaki. Lagi niyang sinasaktan ng kanyang mga anak. At sa pagpasok ko sa kanilang buhay, nagkaroon ng kakampi ang mga bata. Ang 5 kong anak ngayon ay hindi ko tunay na mga anak. Sila ang mga anak ni Andres sa kanyang namayapang asawa. Ngunit sa kabila ng katotohanang hindi ko kadugo ang mga ito, minahal ko na sila ng lubos at tinuring na akin. Pinoprotektahan ko sila mula sa kanilang ama at itinuring na parang tunay kong mga anak. Napaluha si Kenneth sa narinig. Sheila, hindi ko alam na pinagdaanan mo ang lahat ng iyon. Napakatapang mo. Ilang taon kami nagsama ni Andres. Sa simula, umaasa ako magbabago siya. Ngunit lumala lamang ang kanyang pang-aabuso. Ngunit hindi ko iniwan ang mga bata. Mahal na mahal ko sila, Kenneth. Matapos ang 2 taon, namatay si Andres dahil sa malubhang sakit at sa wakas, natapos na rin ang aming kalbaryo. Ngunit, dala ko pa rin ang mga sugat ng aming nakaraan. Patuloy ni Sheila, ang mga luhay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Hinawakan ni Kenneth ang mukha ni Sheila at pinunasan ng kanyang mga luha. Sheila, hindi mo kailangan magdusa ng mag-isa. Narito ako para sa iyo at sa mga bata. Mahal na mahal kita at handa akong harapin anumang pagsubok na darating. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Sheila ang init at pagmamahal ni Kenneth. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, naroon si Kenneth na handang magbigay ng suporta at pagmamahal. Habang magkasamang humahagulgol, naramdaman nilang mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang nakabase sa pisikal na atraksyon, kundi sa malalim na pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Ang bawat halik at yakap ay nagiging simbolo ng kanilang matibay na pagmamahalan. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas na si Sheila kay Kenneth. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang mga takot at pangarap. At sa bawat kwento, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang kanyang loob. Alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naroon pa rin ang pag-asa at pagmamahal na magbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Hindi nga nagtagal ay nagpakasal na rin ang dalawa. Sa kanilang paglalakbay, natutunan ni Sheila at Kenneth ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay o pisikal na atraksyon, kundi sa pag-unawa, pagtanggap, at pagtitiwala sa isa't isa. Ang kanilang pagsasama ay nagpatunay na sa kabila ng mga pagsubok at lihim na maaaring sumira sa kanila, ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at walang sawang pagmamahal ay ang mga susi upang malagpasan ang anumang hamon. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, pinapatunayan nila ang pagmamahal na totoo ay nagdudulot ng lakas at pag-asa, nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy sa kabila ng mga unos sa buhay. Ang kanilang kwento ay paalala na ang buhay, gaano man kahirap, ay nagiging mas magaan at makulay kapag may kasama kang nagmamahal at handang ipaglaban ka sa bawat laban.